nabanggit ko na rin lang si Bimby Aquino sa previous episode ko tungkol doon kay Michelle Gumabaw at kung paano ko hinahangaan yung bata na although na podcast na po namin, pero uulitin ko lang kasi diba nakaka-believe yung pagkakaroon niya ng malawak na pag-iisip, especially doon sa aspeto na napaghandaan na pala nila ang mga possibilities nung time na talagang siguro nararamdaman nilang in pain at naghihirap ang kanilang nanay na si Chris Aquino sa kanyang karamdaman na ayan ngayon, ibububuti na according to, at base na rin sa ating naibalita. But this time, ay, pasensya, yan na naman ako, sumidok na naman ako doon. Babalita namin ngayon sa update namin sa inyo kasi kasabi natin, nasa bansa na si Bimby ngayon. And eto na nga, pinag-usapan din po ang naging pagdalaw po ng magkapatid na Bimby Aquino at si Joshua Aquino sa ating First Lady na si Ma'am Liza Araneta Marcos na pag-alaman natin malalim pala ang kaugnayan in terms sa relasyon sa dugo, di ba? Kasi ang tita, hindi ako nagkakamali, yung kapatid ni Madam Cory Aquino, ng yumaang Madam Cory Aquino na tiyuhin ni Chris, na lalaki kapatid ni Tita Cory, ay naging asawa ng tiyahin yata ni First Lady ni First Lady Liza Marcos Araneta. So, 'di ba, ang connection is iba, and dahil lang sa politika kaya nagkakagulo-gulo dahil for the longest time meaning halos nasa 5 decades na rin na ang tunggaliang Marcos at Aquino ay nagiging malaking bahagi po ng political system natin sa bansang ito dahil yung mga naniniwala sa kanila, yung mga supporters nila, syempre may kanya-kanyang mga pinaniniwalaan din mga ideolohiya, mga prinsipyo na pagdating sa politika, pagdating sa pagpapalakad ng gobyerno ay talagang nagbabanggaan. So nadadamay. But itong gesture na napanood natin at nakita natin recently na ang naging dahilan daw ay may kinalaman sa plano nga ni Chris na pagbabalik bansa sometime bago matapos itong taon na to, na parang nagpapatulong lang na maayos yung may kinalaman sa Dondon sa eroplano na yung travel na kasi syempre bilang si Chris ay alam na nating ang kondisyon niya hindi naman kagaya natin na kahit sinong tao pwedeng makasalamuha dyan, makaharap dyan, dahil hindi na natin niya sigurado yung mga umiikot dyan at mga lumulutang-lutang na virus at kung ano-ano pa mga infections, germs, etc. So, nangangailangan nga siguro ng special, I would like to use the term special na pagtrato sa isang magbabalik-bayang Chris Aquino na alam natin dito gusto magpagaling. O, di ba? Kasi nandoon pa rin siya sa period or sa stage na pinalalakas kasi immune system yung tinira meaning is kinakaharap niyang problema sa kanyang medical being or medical condition. So, kailangan pag immune system, kailangan nga naman protected. So, siguro ito yung pinakiusap ng magkapatid na Bimby and Joshua sa ating First Lady na kinunek-connect because yung lolo nila na kapatid niya ni Tita Cory is related dito sa kina First Lady. Naasawa nga ngayon naman ng isang Marcos na presidente natin ngayon. So, yun, sana itong ganitong gesture is magsilbi o magbigay ng positive vibes sa ating mga namumulitika at yung mga ibang leaders dyan na hanggang ngayon ay, alam mo yon, every time na pag-uusapan yung Aquino, Marcos, lagi na sasangkot na i-involve kung ano-ano mga issue na, let's stick to the issue na lang. So kung may issue pa man ang mga Marcos sa Aquino regarding human rights violation, regarding sinasabi nilang pagnanakaw and everything na hanggang ngayon dekada na hindi naman napapatunayan, hindi naman napaparusahan or what, sabi nga natin, yung let the justice system, let our systems in the government do its job, at tayo, wag nang tayong puna na lang ng puna at kuda ng kuda, dahil pili tayo ng mga leader na pag nandoon naman, yun na nga,
kaninong interest na lang yung pinoprotektahan? Gusto nating sabihin na dapat nagsisilbi sa sambayanan, nagsisilbi sa maraming mga tao, maraming ganyan, yung interest ng bayan ng pinoprotektahan. Tapos, ayoko na. Hindi po ito, this is not a political vlog or whatsoever. Nagkataon lang na mga blinag ko po dito ay, talagang involved at talagang kilala natin ang mga angkan na nasa mundo ng politika. So, hindi ko rin naman sinasabing pinupuri ko si First Lady Lisa or si PBBM, pero natutuwa ako sa ganung klaseng gesture, na natutuwa rin naman ako sa ganung hindi ko rin naman din sinasabing pinupuri ko ang mga Aquino, sina Bimbi or what, but kinatutuwa po namin ang ganung gesture na ang may mga rival, rivaling clans or angka itong generation nila ngayon, nakikitaan natin ng kahit paano pag-asa na sana nga ma-resolve through them yung mga naging issues na mga previous nilang lahi o angkan or mga ninuno. Yun ang ibig na rin po yan. And nagbibigay sa atin ng magandang vibe, at yun lang naman yun. Nakailang minuto na ba ako bago ko i-segue ito? Kasi nga, on that note, si-segue ko na rin po na kasabay ng issue na yan, nabalitaan natin yung issue naman kay James Yap, ang tatay naman ni Bimbi Aquino na alam natin isa sa pinaka-aktibong konsihal dyan sa San Juan City, sa leadership ng si Mayor Zamora. Kasama niya dyan ang iba natin mga kaibigan at mga kasamahan natin ng PBA nung araw, sina Don Aliado, sina Paul Artadi, si Renren Ritualo, madalas ko rin nakikita dyan sa opisina at iba pa, na napapabalita nga itong si paring James, kumpare ko po ito at ninong siya ng aking anak na si Niyong, na di umano ay hiwalay na sa kanyang asawa or kinakasamang si Micaela Gazola na may dalawa siyang anak doon. So, naglabasan na naman itong mga issue balitang ito in time na naman, o kumbaga nagkataon na naman na itong issue kina Bimbi, kina Chris, tapos may issue na naman si James. Pero ayon po sa akin mga napag-alaman at napagtanungan, lalong-lalo ng aking kumaret kaibigan at talaga namang isa sa mga mahal ko sa industriya na si Dolly Ann Carvajal, na alam kong very close din kina James Yap. Sabi niya, kapatid, wala akong maisasabi o wala akong i-share sa iyo kasi ako rin naman ay nagtatanong at tanong pa rin yung sagot sa akin ng mga napagtatanungan ko, which is tinatanong din nila ako, totoo ba? So yun nga, kumakalat yung chika na nagsimula lang di umano sa parang hindi na muna umuwi si James sa bahay nila or what, may mga ganun eh. Pero alamin po namin yan sa mga susunod na episode of vlog po namin. Kasi for now, wag natin pangunahan syempre. Kasi sabi nga natin, kagaya nung nauna nating mga episode, especially nung nalungkot ako na si Maris Racal na yung nagkumpirma, di ba? Sana pinagdaanan lang yan at sana hindi pa final and official. Ganun na naman ako, ano. And on that note, ito final and official na to. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus po. Nagpapasalamat sa inyong lahat ng mga subscribers ko at sa lahat ng mga nagtsatsaga po at napagtsatsagaan ng aking horsey na tinig, ang boses kong garalgal at ngarag, para lang po mabalitaan ko po kayo, mabigyan ko po kayo ng update man lang sa mga inyong sinusuport ang mga celebrities. Sinisikap ko pong maitawid po ang mga episodes ko dito sa Unbearable Channel. Ambet Nabus, nagpapasalamat!